Praise God, sa oras nito ay nais ko muna na kamustahin ang ating mga kapatid. Kumusta po kayo mga kapatid? Ayos lang ba ang lahat? Amen. Praise God, purihin ng Diyos. Hindi ko man nalalaman mga kapatid ang bawat pinagdaraanan mo ng bawat isa kung ano ang kasalukuyan na sitwasyon o estado ng ating mga buhay, ng ating mga puso, ano. Pero sa oras na ito ay ang aking babasahin na salita ng Diyos ay nasa bahagi po ng Isaiah chapter 41 verse 10. Sana ang salitang ito ay magsilbing paalala sa atin ano mga kapatid, at kung ano man ang mga pinagdaraanan or kung meron man, kung wala, praise the Lord, pero kung meron, sana ang mga salita nito ay magsilbing source ng ating kalakasan mga kapatid. Praise God, ganito ang pagkakasabi. Unahin mo natin sa English. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Sa Tagalog naman, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang maglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Praise God. Palapang sa ating Panginoon. Sino po ang... Kanino po ito favorite verse? Amen, praise God. Pag dumarang po tayo sa mga pagsubok, ano po ang paborito nating verse na gustong-gusto nating na alalahanin o nagsisilbing paalala sa atin ng Panginoon? Praise God, I hope po na isa ito sa mga nagsisilbing paalala sa ating na kapag dumarating tayo sa mga pagsubok sa ating buhay, na maging ito man ay unang-una sa ating mga magulang, na dumarating sila sa mga pagsubok unang-una sa pang-araw-araw, na sila ay minsan ay nag-aalala sila kung ano ang magiging source of income pag kinabukasan, no? Kung anong magiging source nila sa kanilang mga araw-araw na gastusin. At ganoon din naman na dumarating sila sa mga mahirap na sitwasyon ng kailang buhay, na minsan hindi maiwasan na nagiging stress ang bawat isa, na hindi ba natin sabihin na minsan nahihirapan tayo, pero alam natin na sa ating mga sarili ay minsan dumaraan talaga tayo sa mga mahirap na sitwasyon na parang hindi mo na kaya. Na minsan parang iniisip mo na bakit ganito, bakit tapat naman ako sa Diyos, bakit ganito ang pinagdaraanan ko. Natanong nyo na ba yun mga kapatid? Pero kahit na na tayo naglilingkod na sa Diyos, ay tulad ng ating palaging naririnig ay hindi tayo exempted sa mga challenges sa buhay. Ganun pa man mga kapatid, ganun din sa ating mga kabataan na habang tayo tumatanda, I mean, habang tayo nagkakaedad ay kumbaga, nadaragdagan yung ating mga priorities sa buhay, na hindi naman nababawasan, kundi nadadagdagan yung ating mga responsibilidad. Minsan parang, especially sa mga kabataan na nasa edad 19 above or 18 above, is
mas nagiging mulat na sila sa mga sitwasyon na ganito, dapat ganito na sana ako sa edad na ito, may bahay na sana. Di ba? Nasabi naman natin yun sa sarili natin kasi nung bata pa tayo, iniisip natin na dapat sa 21 or 20 is okay na parang meron ka ng meron ka ng magandang buhay. Kasi kino-compare natin yung sarili natin sa iba. Pero ganun pa man no, mga kapatid, na kahit na nahihirapan tayo na parang, paano ba? Yung nahihirapan tayo kasi nape-pressure tayo sa buhay, right? Minsan, hindi natin maiwasan na i-compare yung sarili natin sa iba na sila ganito pero ako ganito lang, diba? Pero habang nape-pressure tayo is unti-unti rin tayong pinanghina ng ating mga loob na minsan parang nalulunod ka na sa kalungkutan. Pero ang Diyos ay, alam mo ang Diyos na hindi ang Diyos na bibigo na magbigay sa atin ng ng reminders, no, mga kapatid, na alam mo yun, yung parang paano ba? Yung feeling na parang lugod na lugod ka na. Yung feeling na parang grabe. Anytime is pwede ka umiyak sa bigat na nararamdaman mo. Pero minsan habang busy tayo sa mga ginagawa natin sa buhay is kahit sa minsan habang nag-scroll tayo sa social media is naranasan ko din mga kapatid na biglang may daraan na, for example, Reels or Bible verse na daraan sa ating newsfeed kung nasa Facebook po tayo or TikTok na biglang may daraan na parang hindi siya accidental na dumaan sa FYP mo, kundi parang dumaan siya in purpose na nagpaalala sa'yo na pinaalala sa'yo ng Diyos na nandyan siya para sa'yo. Na parang yung feeling na nalulunod ka is yung paalala na yun ng Diyos is naging sanhi or naging reason mo para lumakas ka ulit. Naranasan niyo na ba yung mga kapatid? Kaya naniniwala ko ng mga kapatid na kapag tayo ay nasa gaano man kahirap na sitwasyon ay nariyan ng Diyos para magbigay sa atin ng gabay. Para magbigay sa atin ng kalakasan na nasa atin kung in what way natin paano natin iisipin ba? Na galing to saan? Sinadya ba ito ng Diyos or sadyang accidental lang na dumaan sa'yo or minsan may mga tao na gagamitin pa ng Diyos para ikaw ay rescue sa kalagayan mo. Di ba mga kapatid? So naniniwala ko mga kapatid na ang Diyos ay nariyan palagi sa ating na gano'n man kahirap yung sitwasyon na pinagdaraanan natin or gano'n man kahirap na sitwasyon yung napagdaanan na natin is I believe mga kapatid na ang Panginoon ay lahat ng paraan ay meron ng Diyos para ikaw ay palakasin. Gaya rito na ang sabi niya ay I will strengthen you. Diba? Na ang Diyos ay sabi pa nga ng Diyos ang nakakaalam ng lahat. Alam niya ang lahat ng paraan kung paano ka kukunin ulit sa sitwasyon mo na yan. Kaya I believe na hindi natin makakaya ang lahat kung wala ang Diyos. Amen mga kapatid na gano'n pa man na dumating man yung araw na parang na-achieve mo na lahat,
is kakailanganin mo pa rin ang Diyos kasi ang Diyos, siya ang ating buhay. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Wala tayo ngayon kung wala ang Diyos. Kaya ang lahat ng mga tagumpay, ang lahat ng kalakasan, kung ano ka man ngayon, kung ano man ang pinagdaraanan mo ay nawa ay iyong maalala kapatid na God is always there for you. Ano mga kapatid? So, yun lamang po mga kapatid. Ang lahat ng papuri ay binabalik ko sa ating buhay na Panginoon.